throne. Okay, so meron siyang sarili trono. Even as I also overcame and am set down with my Father in His throne. Para kung titingnan mo, parang dalawa ang Diyos. Parang iba yung Ama, iba yung Anak. Pero mamaya makikita natin na bakit nasabi ni Lord, sabi niya, in my throne, katapos, katulad din niya, na ako ay nagtagumpay at ngayon ay nakaupo. Okay. Una yung sabi niya, and I'm set down with my Father in His throne. So, umupo siya sa trono ng Ama. Pero kung atin pong titignan, magbukas nga tayo ng Bible. Kasi meron pong mga scripture na binanggit si Lord na siya'y nakaupo sa kanan ng trono ng Ama. Di ba? So parang lumalabas na magkatabi sila. Pero ayon sa Bible, pakibukas mo nga, Matthew 26 verse 64. Ano ba yung kanang kamay ng Diyos na kinauupuan niya? Sabi po rito, 26, 64. Sabi niya, Jesus said unto him, Thou hast said, nevertheless I say unto you, hereafter shall you see the Son of Man sitting on the right hand of power. Hindi yung right hand na nasa kanan ng Diyos, kundi right hand of power. Nakuha natin, hindi ito isang persona na katabi niya, kundi yung power ng Diyos. Nandun siya sa kanan ng kapangyarihan ng Diyos. Okay, so hindi natin pwedeng sabihin na iba si Jesus, iba yung Ama. Kasi ang binanggit lang dito, hereafter shall you see the Son of Man sitting on the right hand of power. Ngayon, alalahanin natin yung salitang Son of Man, nasa lupa siya noon. Ginagampanan niya yung alin? Yung pagiging propeta. Pero, nung bumalik na si Lord sa kanyang dating anyo sa Acts 9, hindi na siya yung Son of Man lang. Hindi lang siya Son of God, kundi siya yung Diyos. Okay. Ngayon, meron pa bang verse, Pastor? Okay, tingnan po natin dito sa Mark. Mark chapter 14, verse 62. Ano po sabi rito? And Jesus said, I am, and ye shall see the Son of Man sitting on the right hand of power, and coming in the clouds of heaven. So, the same. Sitting on the right hand of power. Hindi siya sinabing, in the right hand of my Father. Kundi in the right hand of power. So, hindi natin pwedeng sabihin, iba ang Ama, iba ang Anak. Dahil wala naman siya dito na umupo siya sa katabi kanan ng Ama. Kundi right hand of power. Okay, balikan natin ito. Ang ano po rito, ang isang inaano ng Bible na to him that overcometh will I grant to sit with me in my throne. So ang makakasama lang doon sa trono ni Lord, yung alin? Overcomer. At tayo po ay araw-araw mayroong pagsubok na dinadaanan. Tanungin mo nga ang sarili mo, overcomer ka ba? Amen. Katulad lang nung ating mensahe na eternal life is living for others.
Pasado ka kaya dyan? Kasi ang uupo lang doon, yung may eternal life. Sino yung may eternal life? Sila yung nabubuhay hindi sa sarili lang, kundi sa iba. Kasi, Galatians 5:14, ang buong kautusan ay nauuwi sa isang pangungusap. Ano yon? Ibigin mo ang iyong kapwa katulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Naibig ba natin ang ating kapwa? Halimbawa, paano ba ang pag-ibig sa ating kapwa? Ikaw gusto mong maligtas. Naisip mo rin bang kaligtasan ng iba? Hello? Kasi iyon lang ang papasok doon. Yung overcomer. Pag hindi ka overcomer, kahit anong luhod ang gawin mo. Dito sa lupa, na-overcome mo ba na mas matimbang si Lord kaysa sa pera? Marami dyan babagsak. Kasi maraming tao, mas malaki ang ano nila sa pera kaysa sa Panginoon. So, ang dami po nating trials araw-araw. Kaya sabi ni Lord, to Him that overcometh, ayan, in my throne. Hello? So, imaginein mo nga, kasama ka kaya dito? Nakatabi ni Lord sa kanyang trono. So, imaginein nyo. Kasi alam natin kung nandito tayo eh. Kung ikaw ay overcomer, walang duda, nandun ka. Pero ang tanong, pumapasa ka ba? Sa mga pagsubok sa atin araw-araw, pasado ka ba? O nakuha natin, alalahanin natin nagagi. Okay, may mensahe po ako sa Bicol na kung paanong 10,000 world ang halaga ng kaluluwa. Ang katauhan din natin doon is 10,000 din. Ang alin? Yung pagiging, kung ano ka, 10,000 na beses din. Na, ibig sabihin, kung ikaw ay gwapo, 10,000 na gwapo. Amen. So, maririnig yan sa Bicol na mensahe kong yan. Yan yung inihanda ko sa pagdating natin doon. Kung hindi loobin ni Lord na i-ano ko yung miracle and healing. So, yun ang mensahe ko sa kabataan, sa isasabay ko ng mga magulang. So, nakukuha ba natin to? Na ang makakaupo lang doon sa trono ni Lord, overcomer. So, kaya, kung ano ang kahihinatnan ng ating paglilingkod, sana hindi masayang. Kasi sayang ito. Lalo na kasi ang nakakalungkot kasi maraming naglilingkod sa Diyos hindi naman talaga sincero. Basta yan, umupo sa church, uuwi, balik, hanggang doon lang. Pero kung talagang lingkod ka ni Lord, gagawin mo lahat para kay Lord. Pero kung laro-laro lang, talagang wala tayong magagawa. So kaya nga, itanong natin, overcomer ba tayo? Kasama kaya tayo dito sa ipinangako ni Lord na, will I grant to sit with me in my throne? Kasi si Lord sabi niya rito, even as I also overcame. So si Lord mismo, napagtagumpayan niya yung pagsubok niya. Alin yung napagtagumpayan niya? Naging tao siya, tulad ni Adan. Pero hindi niya ginawa yung ginawa ni Adan. Talagang preserve niya ang sarili niya para maging alay. Binataas niya. Pero hindi siya nag-asawa. Kasi, iyon yung mga pagsubok sa kanya sa lupa. Yung manatili siyang banal. At sabi ng Bible, be holy for I am holy. Amen. So, yung flesh man ni Lord, ay sabi niya, and I'm sent down with my Father in His throne. Okay, so mamaya makikita natin, ano yung throne? Okay, now, basa muna tayo ng quotes. The first seal.
sabi po ng propeta, the voice is a thunder. Now, alam natin na meron tong doon sa Thessalonian, sa rapture, na bago mag-rapture, sabi niya, ay una, ay shout. Tama? And then, voice. And then, trumpet. Kung ito po ay, ipinangaral ni Paul, at hindi pa ito nangyayari, shout, voice, and trumpet, hindi pa magra-rapture. Pero alam natin, matagal na po itong tapos. Bakit? Kasi yung shout, end-time message. Ano yung voice? The spokesman of God. Ano yung trumpet? Ang trumpet, isa rin kahulugan niyan ay message. Pero, merong mas malalim na kahulugan niyan, iyan yung ginagamit ng mga Israelita noon kung magkakaroon ng piyesta o gera. Pag pinatunog ito, kung piyesta, maganda. Kainan yun. Ha? Pero pag pinatunog na yung para sa gera, para makapaghanda ang tao. So yun ang trumpet. At ito po ay tapos na ito sa propeta. Amen. Siya yung voice of God. So sabi rito, the voice is a thunder. Bakit thunder? Ito yung mga bagay na yung mensahero hindi maintindihan ng tao. At ang makakaunawa lang doon, mga pinili. Kaya tingnan niyo ang mensahe ng propeta. Third coming, hindi nila maintindihan. Kasama natin, binabasa nila ito. Pero hindi nila makakuha, hindi nila makita. Kasi para lang ito sa mga pinili talaga, yung mga tunay. Kaya nga, kung ito naiintindihan mo, anong hakbang na ang ginawa mo? Hello? O baka tayo narinig lang ng tenga natin pero hindi naman talaga natin naintindihan. Kasi kung naintindihan mo ito, anong hakbang na ang ginawa mo? Meron na ba? O hindi mo pa naintindihan. Kasi wala kang ginagawa. Kasi, tingnan niyo po hindi ko naman pinagmamalaki ang ating mga kapatid sa Bicol. Araw-araw sila. Kaya nga kung dumating yung talagang bibigyan natin sila talaga ng bagyo. Kasi wala silang pigil. Kasi naintindihan nila ang mensahe. Hello? Awa na natin. Ikaw, ulitin ko. Anong hakbang na ang ginawa mo kung talagang naintindihan mo ito? Kung wala, hindi mo ito naintindihan. Kasi mabigat po ito. At ang gagawa lang yan mga overcomer. Sabi rito, the voice came from where? Saan daw galing ang voice? From the throne where the Lamb had just left as intercessor. So galing daw ito sa trono. Ibig sabihin, kung ang voice of God, ang propeta, pumasok si Lord sa propeta. Kasi siya yung voice. Si Lord ang voice. Thunder siya. At galing daw doon saan? Sa trono. Wala namang ibang trono. Na walang ibang sino man na galing sa trono. Si Lord. Na ano sabi rito? Where the Lamb had just left as intercessor. Na kung saan yung Lamb, iniwan niya yung trono para maging intercessor. Ano yung intercessor? Tagapamagitan. Ginampanan niya yan. Bilang isang kordero. Ayan. So, siya yung intercessor para sa atin. Okay. Now, he's standing here to take his position and his claim. So, sabi niya, ngayon siya nakatayo dito upang kunin niya ang kanyang posisyon at ang kanyang yung mga tinubos. Mga claims. But the thunder came from the inside of the throne. So si Lord ito. Okay. Thundered out. And the Lamb was standing out here. The thunder where the Lamb had left. So saan daw galing yung thunder?
doon sa trono, na kung saan yung kordero ay galing. Okay. Left the Father's throne. So iniwan niya yung trono ng Ama to go to take His own throne. Iniwan niya yung okay. Sabi niya, well, the Lamb had left the Father's throne to go to take His own throne. Now, don't miss it, friends. We all know as Christians that God swore to David that He would raise up Christ to sit on His throne and give Him an everlasting kingdom here on the earth. He did it. So, panahon pa ni David, may prophecy na ibibigay ang paghahari kay Jesus Christ. Okay, so, itatayo niya, okay, at itatatag niya ang kanyang kaharian, ang kanyang trono, at give Him an everlasting kingdom. So, alam natin ang everlasting kingdom, hindi po ito eternal. But, kasi ito ginamit sa lupa, wala ditong eternal kingdom sa lupa. So kaya ang ginamit dito ng propetang word is everlasting kingdom here on the earth. Okay. Okay, nakuha natin kung bakit ginamit yung word na everlasting. Kasi sabi niya, everlasting kingdom here on the earth. He did it. And Jesus said, He that overcomes the Antichrist. So, pag sinabing Antichrist, gawain to dito sa mundo. Iyon ang makakasama niya sa kanyang kaharian. Okay. Kanya, He that overcomes the Antichrist and all the things of the world shall sit with me on my throne. Okay, nakuha natin. Sa kaya nga, sabi ko sa inyo, i-check po natin ang ating mga sarili. Nagtatagumpay ba tayo? Okay, kanina maganda ang mga testimony. Totoo po yun, na pag tayo ay ibinigay na natin kay Lord ang ating mga problema, hindi mo na yung problema. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, dito sa Pilipinas, ay may naano po kanina sa Facebook ba yun o sa YouTube. Ang pinakamayaman daw na bansa, Pilipinas. Kaya pala ang daming dayuhan dito. Hello. Amen. Ako natin. Ang Pilipinas pala ang pinakamayamang bansa sa buong mundo. Eh bakit? Umaalis dito ang Pilipino. Nagpupunta doon para magpakapagod lang. Eh mayaman pala itong bansa natin. Pinaka. Hello. Kaya lang maraming demonyo sa gobyerno. Kaya hindi makarating sa tao. Pero pinakamayaman pala ito na Pilipinas. Kanina ko lang narinig. Ito. Greater than Solomon is here. Sino yun? Greater than Solomon? Si Lord. Christ is on His own throne now. So si Lord ngayon, dati, bilang intercessor, wala pa siyang inuupuan na trono. Siya ay lamb. Siya ay priest. Wala siyang trono na inuupuan. Pero sabi rito ng propeta, Christ is on His own throne now. Paano nangyari yan, pastor? Na nakaupo na pala siya sa trono niya. His kingdom is everlasting
and endures forever. Ano sabi niya? Ang kanya raw kaharian ay everlasting at endures. Ibig sabihin, nananatili, magpakailanman. So, ngayon sabi rito, His kingdom, geographical ba ito? Na isang lugar na doon may palasyo, na doon ay maraming sundalo ang Panginoon. Now, alam natin, sabi po ng Romans 14:17, for the kingdom of God is not meat and drink, but of righteousness and peace and joy in the Holy Ghost. So ang kingdom ay kung ang tao po ay ay righteous, peaceful, joyful, nandun siya sa kaharian ni Lord. So ang kingdom dito ni Lord na tinutukoy niyang everlasting and endure forever, believer, eternal believer. Ako nakawa natin. Kasi, hindi ito ang kingdom ni Lord sa lupa. Ano gagawin ni Lord dito sa lupa na ito? Amen. So, ang tinutukoy niyang kingdom na everlasting and endures forever, follower niya. Ito yung mga nagtagumpay. Overcomer. So, kaya nga, para hindi masayang yung paglilingkod mo, tiyakin mo ang sarili mo, overcomer ka. Kasi sayang yung biro mo. 10,000 word ang halaga mo. Pupunta ka lang pala sa impyerno. Kasi dalawa lang ang pupunta ng tao. Kung wala ka sa langit, sa impyerno ka. Hindi ka susunod sa Diyos. So kung ikaw yung kingdom ni Lord, makikita sa iyo ngayon ang pagsunod. Amen. Ito yung sabi kanina, Father's throne at Jesus' throne. Now, kailan ito nangyari na si Jesus Christ nakikiupo lang sa trono ng Ama. Ito yung panahon nung siya ay lamb. So, nasa pa siya. Okay? Noong panahon na siya ay kordero, siya yung alay. Meron siyang gagampanan noon na pag-alay at isinabmit niya. Kasi yung flesh man ni Lord, hindi. Okay. Isinabmit niya ito sa Father. Ang Father lang doon sa loob ni Jesus Christ. Okay. At meron din siyang ginampanan na bilang sacerdote para siya yung intercessor. Okay. So, yan po, tatlong ito ang ginampanan ni Lord. Kaya isinabmit niya sa Ama ang kanyang flesh man. Bilang kordero, bilang sacerdote,
bilang intercessor. Ngayon, nung iniwan niya itong throne na ito, okay, yung trono ng Ama, iniwan niya, lumipat siya ngayon sa kanyang trono. Bakit? Kasi hindi niya na ito, pinutol niya na ito pagiging lamb. Pinutol niya na rin yung pagiging sacerdote. At pinutol na rin niya yung pagiging intercessor. Hindi na po siya ito ngayon. Bumalik na siya dati niyang ano. Tulad nung nangyari doon sa panahon ni Pablo, sa Acts 9. Ano sila noon, nagpanagpo ni Pablo. Okay? Anong nakita ni Pablo? Liwanag lang. Pero nagsalita yung liwanag, nabulag siya. Bakit siya nabulag? Kasi iyon yung original na anyo ni Jesus Christ. Bumalik na siya. At iniwan niya na ito pagiging lamb, priest, intercessor. Sabi rito, nasaan na siya? Ano nakalagay dyan? Isa na siyang leon. At ang leon sa kagubatan ay king. At isang judge. So hindi na po siya yung mamamagitan para sa kasalanan natin. Tapos nang pinapilan niya yun. Hindi na siya ngayon mamamagitan sa kasalanan natin. Kundi siya yung hari at judge. So, ang ginagawa na lang na ni Lord, judge. Kaya, kung tayo po ay maabutan ng kanyang consequence na ibibigay, kasi ang judgment po, sabi ni Pedro, magpapasimula ito sa bahay ng Diyos. Oh. So ngayon, kung ang mga Kristiyano, merong mga hatol, how much more ang mundo? So kaya nga tayo po ay dapat maging maingat. Amen. Tingnan natin lagi, natutuwa ba ang Diyos sa akin? O galit na sa akin? Ganun lang. Para ilagay mo ang sarili mo sa tama. Kasi, ulitin ko, sayang yung paglingkod mo. Maraming taong ka na ginawang paglilingkod, pero masasayang yun. Dahil hindi ka naman overcomer. Amen. The bridge. Sabi dito, He leaves the throne. Iniwan niya ang trono. To be an intercessor as a slain lamb, to be a lion. Okay. Mula doon sa pagiging kordero na alay, naging lion siya. King. Anong gawain ito? To bring the world to judgment. Sino? Who has rejected His message? Kawawa itong mga ayaw nilang tanggapin ang mensahe. Kawawa ito. Ngayon, pati na itong mga tumanggap sa mensahe ng propeta, pero hindi nila tinatanggap ito. Kasi nakikipagdebate pa nga sila eh. Walang tanggapin. Third Testament. So sila pa ito, mga matatapang na ano, na parang binabaliwala nila ang mensahe. Ito yan, isang propeta. So sabi niya, to bring the world to judgment, who has rejected His message. He is not a mediator. Tapos na yun. So ngayon, kung ang akala ng tao ay meron namang Jesus Christ, mediator, tapos na pagiging mediator niya. Remember the Old Testament teaching now. When the blood went off the mercy seat, what was it? Judgment seat. So pag natapos na raw yung mercy seat, ano yung pupuan na luklukan ng haba, ang kasunod nito, hatol. Judgment seat. And when the love slain walked forward from eternity out of the Father's throne and took His rights, it was a judgment seat. So, judgment na pala yung pag-iwan ni Lord bilang intercessor, bilang lamb. Nung tapusin niya na ito, bilang priest, oras na yun ng judgment. So, kaya itong mundong ito, Agi, hatol na po ito. Ano, maliban sa mga totoong lingkod ng Diyos, hindi yung kasama. Kaya nga,
sabi ng propeta, bago sumabog itong Pilipinas, wala na tayo. Pero bago mangyari naman yun, naranasan natin yung masaganang buwan. Kung overcomer ka, kung kasama ka na dito, ay baka naman kasama ka sa judgment. Okay, so kaya tingnan natin. At anong ebidensyang hindi ka makatulad? Follower ka. Talagang sinusunod mo kung ano ang sinasabi ng Panginoon. Sabi niya, it was a judgment seat. Then he became not a lamb, hindi na kordero, but a lion king. Alam niyo yung lion? Ang lion po, hari yan sa kagumatan. Si Lord ngayon, mabangis na leon. Pag sinabing mabangis, wala na siya yung, kumbaga sa tol, wala siyang sinisingit. Kaya nga sabi ng Revelation chapter 20, ang tao ay hahatulan ayon sa kanyang ginawa. Wala pong palakasan dyan. Oh, Lord, dumadalo po ako nung isang bukid. Pastor na bala. Sino ako? Sino sila bala? Ano? Depende sa pagsunod mo. Kung sumusunod ka, walang problema sa aton. Pero kung hindi ka naman sumusunod, pag-upo ka lang sa church, kasama ka sa matulang. Kasi ang nais ni Lord, follower. Amen. Sabi niya. Then he became not a lamb, but a lion king. And he calls for his queen to come. Stand by his own. Okay, so kaya pala ngayon, yung mga queen, tayo po yung queen. Kasi church. Okay. Babae. Lagi nasa tabi ni Lord ngayon. Habang ang mundo, hinahatulan niya na. Ayun. Naalala niyo yung pinangaral ko na na kapag dumating na ang araw na makubkub ng Israel, tapos ng Israel. At ngayon po ay tila takilig ng Israel ngayon sa lahat. Kasi mas malakas na yun ang Iran sa Hamas. So, sana. Pero sinabi ng Bible yan. Ano yung nakubkub? Pag napaligiran ng Israel, wasak ang Israel. Wala naman dyan sila. Ano gagawin ni Lord doon sa rejector? Hindi naman sila hindi matanggap doon sila ng mga Israel. Ang kanilang pinaniniwalaan si Moses sa Old Testament. Si Jesus Christ, wala. Sila nga persecutor ngayon sa Kristiyano. So ano gagawin ni Lord sa Israel? Ano si Lord sa doon sa tao niya? Pero sa bansang Israel, wala niya sila. Know ye not that the saints will judge the world? Tayo po ang maghuhukom dito sa mundo sa araw na yun. Okay. Ngayon pa lang, sino nandito sa atin? So tayo po ay judge niya. First year. Let the Father's throne came forth to his son to be, he is the son of David. Okay, so, sabi niya, my kingdom is about, but he said, when you pray thy kingdom come, thy will be done in earth, here like it is in heaven. So yung kingdom, ipanalangin niyo, hindi bumaba. Dumating. So ang ibig sabihin dito na, dumating yung paghahari sa iyo ni Lord. Amen. Kasi ikaw yung kingdom ni Lord. Ibig sabihin, ang ipanalangin niyo, dumating sa iyo ang paghahari niya. Kasi ano naman ang silbi kung ang naghahari sa atin? Hindi ka believer kung ikaw pa rin ang hari sa buhay. Wala kang Panginoon na sinusunod. Sabi niya, let the Father's throne to take his own throne.
He now has come forth from his intercessory work to claim his own throne. So, iniwan niya na yung kanyang pagiging tagapamagitan, at ngayon ay kinukuha niya na ang kanyang trono. His redeemed subjects. Oh, yung trono niya pala, yung his redeemed subjects. Oh, mga believer po ito. Sabi niya, di ba? To claim his own throne. Tapos, dinugtungan niya ng his redeemed subject. Sino ito? Believer ito. So yun ang trono niya. Tayo. Huwag natin isipin na, hindi sinasabi dito ni propeta nito. Ang trono dito tayo. Kasi sabi niya, his redeemed subjects. That's what he come forth from the throne to do. O yun ang trabaho niya. Tubusin ang kanya. Okay. It is then that the lion-like creature said to John, "Come see." Watch. Now, you reading it? So, ito yung sinabi, it is then that the lion-like creature said to John, halika niya, tingnan mo. Okay, watch. Okay. So, ano nakita ni John? Yung mga redeemed. Nakita niya, iyon ang trono ni Lord. Amen. Pinakita kaya So, ibig sabihin, kung ito'y ilalarawan mo, napakaraming Kristiyano ito. Tao na ginawa niyang kaharian. Galatians 5:13. For brethren, ye have been called unto liberty. Ano sabi ni Paul? Tinawag kayo upang maging malaya. Hello? Amen. Malaya na nga ba tayo? Katulad ng Pilipinas, tayo daw ay napakamalayang country. Malaya na ba tayo sa korupsyon? Malaya na ba ang Pilipinas sa droga? Sa uldapper? Nasaan ang kalayaan dito sa Pilipinas? So dito, ye have been called unto liberty. Tinawag tayo ng Panginoon para maging malaya. Saan? Kay Satanas. Kaya nga, ulitin ko, pasado ba tayo sa araw-araw na pagsubok? Kasi kung hindi ka pa malaya. At tinawag tayo ni Lord para maging malaya. Kaya nga sabi niya, only use not liberty for an occasion to the flesh. Ayun. Huwag niyo kanyang gamitin ang inyong kalayaan para sa laman. Ibig sabihin, yung laman kasi, ang tinutukoy dito ni Paul is si Satan. Huwag tayong pakukulong kay Satan. Huwag tayong alipin kay Satanas. But by love, serve one another. Ayun. Binanggit na naman yung Galatians 5:14 dito. Kasi ang sunod dito, bilang 5:14. For all the law is fulfilled in one word. Even this, in this, thou shalt love thy neighbor as thyself. So pag-ibig sa kapwa, binanggit na naman. Ito pa, pasado tayo dito. Ang tinutukoy dito ni Paul, tingnan mo ang magagawa mo kay Lord. Lagi. Huwag yung lagi. Kasi si Lord, hindi yan bula. Alam niya ang ginagawa sa atin. Tulad ng mga testimonyo kanina na talagang Diyos hindi nagpapakinis. Iyan po ang trabaho ni Lord. So, sa ating kaisipan natin, baguhin natin kaisipan natin. Tingnan mo kung ano ang magagawa mo. Amen. O sa ating kapwa, ano ang magagawa mo sa kapwa mo? Hindi, huwag kang
mag-ano doon sa kung ano ang magagawa ng kapwa mo sa iyo. Hindi po yan eh. Ano ang magagawa mo sa kapwa mo? Ano ang magagawa mo kay Lord? At si Lord, ulitin ko, hindi siya bulag. Alam niya lahat ang ating kailangan. At sabi nga sa testimonyo kanina, talagang si Lord hindi nagkukulang. Yes. Lalo na kung masunurin ka. Amen. Tandaan niyo po yan. Pag masunurin ka, ulitin ko, ang Pilipinas wala ang pinakamayaman na bansa sa buong mundo. Kaya siguro, pupunta ko sa abroad, brother, magmiminsaya ko, mission. Pero para maghanap buhay din. Amen. Ngayon, pag malay mo, brad, baka managinip ka. At sa likod mo isang sakong dito. Pag binigay ni Lord yung saswal, pilapit. Okay. So, nakikuha ba natin na itong trono ni Lord? Pero, check mo rin sa sarili. Trono ka na nga ba ni Lord? Ikaw na nga ba ang kanyang kingdom? Kasi kung kingdom ka talaga ni Lord, follower ka ni Lord. Amen. Susundin mo kung ano ang kanya sinasabi. Pero kung okay na, dadalo ka, tapos uwi. Dalo ulit. Ipaliwanag mo nga sa akin kung kingdom ka nga Lord, na wala ka namang ginagawa. Hindi ka niya kingdom. At yan, maririnig mo yan sa araw ng pag-upo ni Lord. Ang tanong na ano ang nagawa mo para sa akin? At alam natin, ang example natin si Lord. Hindi sarili niya. Hindi puro sa sarili, hindi sa may nanay din siya. Si Maria. Pero hindi niya yun, ang kanyang ginampanan para. Kaya nga sabi ng propeta, iyan ang buhay na walang hanggan. Yung ang buhay mo hindi lang para sa iyo. Kundi para sa iyo. Iyan pala ang inyo. Iyan pala ang eternal. So ngayon, kung ang sarili mo hindi naman para sa iba, ano eternal life ang inaasahan mo? Wala ka. Ayan, hindi ko minsahe yan ha. Minsahe ng propeta. Sabi ng eternal life, para kang makatiyak. Ginagamit mo ang buhay mo, hindi lang sa iyo. Hindi para sa iyo. Lalo na sa kaligtasan. Amen. So, sana meron tayo ng pulot. So, medyo mabigat oh. And when the Lamb slain walked forward from eternity out of the Father's throne and took his right, it was a judgment seat. So, itong panahon natin, judgment na po ito. Hindi na po ito yung katulad ng harap. Kailan nangyari yan, Pastor? 1963. Ang iba sa inyo, hindi pa tao. O baka kayo, hindi pa kayo tao nun. Pero sabi ng pagpapala, you were there. Sa ulan. Nandun. Hindi ka pa bumababa. Nandun ka na sa ulan. Naghihintay ka na lang ng araw. Pero tapos ka ng ginubos sa panahon na yun. Amen. Noong 1963, kasi ang pagbaba ni Lord, sabi ng propeta, ang coming ni Lord ay sa kalagitnaan ng Son of God at Son of David. Okay, sa gitna, in between of Son of God and Son of Man. So kaya, kailan ba nangyari yun? Between Son of God and Son of Man?
1963, nagtapos ang Son of God. Amen. At pumasok naman ang Son of David. So 1963 ang between Son of God and Son of God. Doon, sabi ng propeta, dumating si Lord. So tapos na po yung coming nila. Kaya nagtataka ko dito sa mga believer ng propeta. Ano ang hinihintay nila? Eh sabi mismo ng propeta, ang coming ni Lord in the third time is between Son of God and Son of David. So Son of David po, nagtapos ang Laodicean Church Age, 1956. Tapos na rin po ang time. Pumasok na tayo sa eternal time. So kaya nga nakakawa namin yung mga tao ito, hinihintay nila ang coming ni Lord. Nagpasan o asong pala. Amen. At pasalamat tayo na intindihan natin. At nakikita. Sila hindi nila siguro ito nakikita. Kaya waiting sila sa coming. Pero tayo, hindi tayo naghihintay ng coming. Kasi una, kung tayo ay naghihintay sa Savior, sino ang Savior mo ngayon? Amen. Bumibiyahe tayo. Lagi. Araw-araw. Pumunta tayo minsan sa malayo. Sino ang Savior mo kung hinihintay mo? Pero tayo, may Savior tayong kasama. Amen. Bakit? Hindi na tayo naghihintay. Kasi dumating si Lord. Amen. Dumating siya kalagitnaan ng Son of God at Son of David. Tapos na. Okay.